Transport strike ng grupong Piston at update sa consolidation para sa PUV Modernization Program. Ating alamin kasama si Jesus Ferdinand Ortega, ang chairperson ng DOTR, Office of Transportation Cooperative. Sir Ortega, magandang tanghali po. Eunice and Nina, magandang tanghali sa inyong lahat dyan. Sir, una po sa lahat, hingi lang po muna kami ng update dito sa pulong kahapon ng LTFRB at Grupong Piston. Saka ano na po ba yung mga naging clarifications mula sa pulong na ito at naging positibo po ba ang kanilang pag-uusap kahapon? Sa kagandahang loob ng LTFRB, bumaba si Chair Guadis, kinausap si Modi, yung leader ng Piston. In fact, in-invite pa sila sa opisina at clarify yung mga bagay na kailangan i-clarify para mas magkaroon ng kaintindihan para may sulong itong PUVMP. Clarify dito yung waiving of penalties kasi may mga penalties na nagkaroon. So may mga bagay dyan na winave. Meron din tayo tungkol dun sa ruta, no? Parang inaalaw yung other cooperatives na pumasok sa isang ruta as long as ma-follow ang rules, and also tungkol dun sa issue ng rehab na magkakaroon na ngayon ng policy na papayagan ang rehab as long as yung standards na itinakda ng DTI for safety and convenience ng ating pasahero and environment friendly ay masusunod. So it was positive in terms of clarification, and kinonfirm pa rin ng meeting na yun na talagang yung deadline natin na December 31, which the President made an announcement a few days ago, is firm and it should be followed. So yun ang dapat nating sundin. Sundin natin ang deadline, mag-consolidate tayo, and we could address other concerns for the good of the program. Alright, sir, isa po sa hinaing ng mga tsuper at operators itong requirements at processing ng consolidation. At hinihiling nga nila na masimplify ito yung mga requirements para makapag-file ng consolidation. So papaano po natin ito na-simplify? Understand ay nagkaroon ng, nagkaroon ng changes at nakinig rin naman ng LTFRB sa mga hiling ng mga tsuper. Alam mo, Nina, more than 8 months ago, nag-utos na si Secretary for us to listen, hear out, and discuss concerns. And isa doon ay to simplify the consolidation. Na-simplify na namin yan more than 6 months ago. And ang pinaka-latest ngayon, ito tinitingnan ko nga, napaka-simple. Punta ka sa LTFRB, dala-dala mo yung OR and CR ng sasakyan. Meron kang certificate from SEC, kung corporation ka, or from OTC sa amin, kung ikaw ay kooperatiba, at saka gagawa ka lang ng isang affidavit na sinasabi mo na yung mga miyembro ay willing na yung kanilang prangkisa ay mapupunta sa kooperatiba. That simple. Sumimple na talaga yung proseso, and in fact, yung offices ng LTFRB and on our part sa OTC, we're open all Saturdays this December. In fact, hanggang December 31 nga, binuksan rin namin yung opisina namin dito sa OTC to make it more simple, to make it more open, because ang objective ngayon ng government is to reach out more. Dahil yung deadline, hindi nagagalaw yun. We still want more to come in para sumama sila sa programa natin for the next years to come. Alright, sir, ano po ba yung kasalukuyan na mga karagdagang hiling ng mga transport groups hinggil po sa consolidation at PUV modernization mula po sa inyong mga dialogo sa kanila? Yun, na-mention ko na to simplify, address, clarification dun sa penalties, pag-waive, address, yung tungkol dun sa rehab, it will be released sa isang bagong guideline ng DOTR. So, basically, nakalatag na ang mga pwedeng pag-usapan, pwedeng ibigay. And ang importante lang naman ngayon, Eunice and Nina, is the deadline. Itong deadline na to, ilang beses na itong na-extend. Klaro na sa transport sectors, klaro na sa lahat kung ano ang dapat gawin, ano ang dapat na desisyon. It is now up to the members ng Piston at saka ng mga iba pang grupo na mag-decide na finally, because the program will take off, tuloy-tuloy na to next year, and we are still here, open to them na sumama.
Sir, balikan lang po natin yung stand ng DOTR sa hiling ng ilang mga operators at tsuper tungkol sa rehabilitation na lamang ng mga lumang jeep, no? At hindi na kailangang or hindi na required bumili ng bago dahil para sa kanila, syempre namamahalan po sila dun sa 2 million, no? Na cost ng bago. Yeah. Alam mo ganito yun, no? Ang nakapaloob sa lalabas ng guidelines natin is we will now allow you rebuild, no, or rehab na sasakyan, no? Importante dito niya is masunod yung Philippine National Standard na gawa ng DTI at saka ng DOTR. Safe, environment friendly, at saka yung sukat na talagang pwede kang halos nakatayo, yung pintuan nasa side, huwag yung sa likod kasi delikado. If your vehicle ay mamimit yung standards na yun, at saka yung makina, Euro 4, para talagang matipid, as long as you meet those standards, pwede dyan ang rehab and rebuild. Regarding sa price niya, come next year, we are confident na yung presyo ng mga sasakyan ay bababa yan because marami na ang kukuha ng modern vehicle. The program now is confirmed, it's go, so everybody will really do their share na talaga makapag-attract ng mga sasakyan, ng mga kooperatiba na gustong bumili ng sasakyan. So we feel confident na talagang bababa ang mga presyo nito. Okay, sir, we understand na hindi maaring bumiyahe yung mga jeep na hindi makakapag-consolidate after ng December 31 deadline. Paano naman po yung ruta na maaapektuhan nito? Saka ano po yung magiging tugon ng pamahalaan para sa mga pasahero? Yun nga kaya gustong-gusto namin silang ihakayat pa because come January 1, ang mga sasakyan, yung mga prangkisa na hindi sila nag-form into a cooperative or nag-consolidate, they will not be allowed anymore to ply their routes starting January 1 except kung magkakaroon ng desisyon ng LTFRB na i-extend sila. So, pwede silang bumiyahe. Pero if there's no extension, talagang hindi na sila pwedeng bumiyahe. Regarding sa concern na ni-raise mo sa mga lugar na maaring mababa pa ang consolidation, meron ng programa ang gobyerno wherein, one, papayagan pa namin silang pwede bumiyahe for a while. Two, there are other modes of transportation. Meron tayong mga malalaking bus, maliliit na bus, may mga tricycle dyan, mga sa taxi, na pwedeng magpuno sa mga biyahe na maaring hindi pa consolidated or hindi na babiyahing ruta. And then also, ang pwede pang gawin, yung mga LGUs, we will tap the LGUs to help during this phase, the transition phase, na pwede silang mag-rescue vehicle o kaya mga libreng sakay para tulungan yung ating mananakay. And also, there's also one option. Pwede naming, ang LTFRB, pwede nilang ipabiyahe yung mga consolidated na korporasyon or kooperatiba doon sa mga lugar o ruta na hindi nag-consolidate. So basically, sa Metro Manila yung concern and we have already the moves or the steps para matulungan once the deadline comes in and then pagdating na ng January. So yun definitely nakatutok ang gobyerno para matulungan natin yung mga mananakay. Sir, ano po ang masasabi ninyo sa pagpapatuloy na tigil pasada ng grupong Piston mula kahapon hanggang ngayong araw? Alam mo, yung tigil pasada, pag-rally, karapatan yan. We respect their decision on what they are doing. They respect and they should respect also the decision of the government. Kasi sasabihin ko lang, nung the decision ng presidente natin a few days ago, the president was very knowledgeable of the concerns ng lahat, transportasyon, nananakay, everything. He made a firm decision. Nag-decide siya para sa bayan, para sa ating mananakay, and definitely para dun sa majority, big majority that has joined the program. Kaya nga sabi niya, DOTR, extend nyo pa ng konti sa pagtulong, sa pag-assist, para umabot sila sa deadline. That was the marching order of the president. In fact, ang sabi niya, pagdating ng next year, kung ano pa yung ma-improve natin sa programa para lalo makatulong, or baka may mga bagay dyan sa programa na medyo hindi maganda, i-improve nyo. So, ang direction dito is tuloy-tuloy. Ang direction dito really is the deadline. Kailangan nilang iabot yung deadline na yon
because after the deadline, mahirapan na kami makatulong sa kanila. Okay, sir, follow-up lang po. So, masasabi po ba natin na walang magiging transport crisis sa mga susunod na taon? Alam mo, when you talk about transport crisis, definitely there will be no transport crisis. Transport concerns in the, yung from December to January, tututukan natin yan because definitely may mga concerns that will happen. But LTFRB has looked at those places, has looked and checked on the routes na posibleng magkaroon ng concern, and we will address that. Kasi handang-handa ang malaking majority ng transportation sector to come in and help on the places na hindi nagko-consolidate. So definitely, pag nagtulungan ang gobyerno and the transport sector, the concerns in few routes will be addressed. Sa ngayon, sir, ilang porsyento na po ba ang nakapag-consolidate sa buong bansa para sa PUV modernization program? And I'd like to add, ilang porsyento po in particular dito po sa Metro Manila? Yeah. Nationwide, we've already reached 70%. No? 70%. As per studies, ang objective lang really, malagpasan lang natin ng 65, attain na natin. So we are above or more than above the 65%, nag-70% na tayo nationwide. Sa Metro Manila, it's a percentage na less than 30%. Less than 30%, so dyan kami nakatuto on how to address the concern. Unang-una, dito sa Metro Manila, yung mga maliliit na ruta, maiksing ruta, yun ang mga hindi nagko-consolidate. So, but yung mga major roads, yung mga malalawak, mararaming pasahero, consolidated na yon. So, ang mangyayari dito, because of these concerns sa NCR, everybody will be focused on addressing the concern. Meron tayo diyang other modes of transportation in lieu of dun sa hindi nag-consolidate. Meron tayong mga LGUs na tutulong para magkaroon ng mga libreng sakay or rescue vehicle. At saka, meron din tayong mga different groups or cooperatives na magsama-sama para magbiyahe dun sa mga ruta na wala. So that will be the task, that will be the strategy of the government para magkaroon ng better and smoother transition from December to January at tuloy-tuloy na ito. Rest assured, ang DOTR po ay nakatutok with PNP, with MMDA, and the LGUs sa darating pong January. Alright, with that sir, mensahe niyo na lang po sa mga tsuper at syempre sa mga operator po na nakikinig at nakatutok po ngayon. Alam mo, ang mensahe ko dito, hindi na ako magme-mensahe dun sa big majority that has embraced the program because definitely gaganda, maaayos ang takbo ng kanilang kooperatiba, korporasyon in the next years. Ang mas concern ko dito as chairperson ng transportation cooperatives, yung mga kasamahan natin na hindi pa sumasama or nag-consolidate. In fact, the past days, since the announcement of the President, tuloy-tuloy po dito ang sumasama at nag-form ng kooperatiba or nag-consolidate. So please, punta po kayo dito sa OTC, punta po kayo sa LTFRB para po sumama kayo sa programa. Definitely po, yung mga requirements na simplify pa po namin further. And we are here to assist you. Pumunta lang po kayo para magkasama tayo at magkaroon po tayo ng maayos at disenteng hanap buhay for the years to come para sa ating pamilya po. Napakaganda po ng mensahe niyo. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Jesus Ferdinand Ortega, ang Chairperson ng DOTR Office of Transportation Cooperatives.